Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdamin Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdamin Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdamin Bayan. Ba't ba kaaga-aga Lunes na Lunes nung si Antonio Taberna ay galit na galit, ha? Ayan na. Abay, Lunes na Lunes, naggagalaite, ala kabayan. Bakit nga ba ganon, ha? Abay, bakit nyo naman pinapapila pa ng napakatagal ang ating mga kababayang binibigyan nyo ng ayuda? Ala meron tuloy namatay na senior citizen. Abay, siguro dapat tingnan nyo mabuti ito kayong mga politiko na namimigyan ng ayuda na akala nyo pera ninyo, pera namin yan ha? Taxpayers money yan, pero kung mamigyan ng ayuda, akala mo sa kanila yung perang ipinamumudmud na sa ating mga kababayan. Alay, kailan ba yung December 4? Abay, noong Miyerkules, ha? Nung isang Miyerkules. Abay, alam po ba ninyo na may isang senior citizen na pumila? Pumila po ng halos kalahating araw. Abay, umaga hanggang tanghali dahil mamimigay daw ng ayudang tig-1,000 piso. Ala Manong Crispin. Ala kawawa ka naman yung ating kababayan diyan sa may Tanawan, Batangas. Abay, nandun na sila sa Tanawan Institute sa may Tanawan City. Abay, pumila. Abay, mga senior citizens, mga lolo, mga lola, abay, hindi pa ibinigay kaagad yung 1,000. Buti man lang sana kung may pamerienda o kaya patubig man lang. Ala, wala kabayan. Alam po niyo mahabing bakit hindi pa binibigay yung 1,000 na yan? Abay, ala kailangan dumating yung celebrity Abay, kailangan hintayin pa ang ati Vilma Santos Recto Ala, kailangan pa hintayin si Lucky Manzano na tumatakbong vice-gobernador at yung isang anak na tumatakbong congressman. Ayan tuloy po mahabigan. Yung isang senior citizen na pumila mula umaga hanggang tanghali parang makakuha po ng 1,000 pisong ayuda mahabigan. Alungkot kabayan. Ala kabayan. Abay, pag uwi ng bahay, naku, na-dehydrate. Ayan, inatake sa puso ang senior citizen. Diyos ko pong mahabagin dahil sa 1,000, ayan, kulang pa sa pampaburol, pampalibing, namatay ang senior citizen. Kaya kung magpapapila kayo ng mga bibigyan ng ayuda, kung meron pong mga senior citizen dyan, unahin nyo na, ha? Ala, sabi ni Manong Crispin, abay, dati hindi naman ganyan pinapapila dati sa barangay lang ibinibigay. Ay, nako, Congressman Panhik Manaog, kumusta ka na? Ay, nako talaga. Mukhang parang timawa ang ating mahabayang tinatakaw-takaw sa mga ayuda. Ayan tuloy, pati budget nagkabuhol-buhol na, ha? Ni mahabigan, magandang umaga Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ang bilis talaga ng oras. Ayan tuloy, nahawa tuloy ko, katunying. Ayan tuloy, etong si DepEd Secretary Sani Angara. Hindi marunong magalit ito ha? Bantakin po nyo, itapasan ba naman ng 12 billion yung kanyang budget, ha?
Samantalang ang education ay ever since na nasa media na ako, mga kaibigan, yan ang pinakamataas ang budget, hindi binabawasan yan, dinadagdagan pa nga. Ha? Ay, nako talaga, ha? Mukhang may nakita yata sila kay kay Senator Sani. Bakit, ha? Sabi nga, hindi naman tatakbong presidente si Sani Angara, ha? Ba't ngayon pa lamang ay inaano na, ha? Ba't ngayon pa lang ay parang pinaparamdaman na, ha? Hirap talaga ng ganyan. Mayor BBM, good morning. Nandiyan na ba si Manang Aimee? Eto rin, naha-high blood. Ano ba naman ito? Lunes na Lunes, salip na magsimbang gabi, maganda ang araw natin. Ayan, puro high blood yata ang mga tao ngayon. Ito rin, kapatid ng presidente po, mga kaibigan, abay galit na galit din sa nangyaring budget, ha? Abay, ilang bilyon ba yung pinaglalagay sa ayuda, ha? Anyway, nasa ating linya po, mga kaibigan, ang chairperson ng Committee on Economic Affairs at the Committee on Electoral Reforms. Ewan ko lang kung kayang kausapin ito ang kanyang ading para i-line item veto yung ibang budget na pinunduhan ng sandamakmak na ayuda, ha? Samantala yung mga dapat dagdagan ni kinaltasan pa. Senator Amy Marcos Apo, naimbag na bigat Apo, Senadora. Yes, kastamit ka, pero hindi masyadong magandang umaga natin. Yun Talaga nga, naman, almusal pa lang, sabi mo nga, high blood na, ano ba yan? Nako, apalakay. At balita ko, pati ikaw din, high blood dahil ginawang zero budget ang subsidy ng PhilHealth. Salip na dagdagan, iba pang ahensya, maraming kinaltasan. Sa totoo lang, hindi ako nagsasalita kasi minabuti ko muna maghanap ng mga papeles, mga dokumento bago magsalita at magbigay ng reaksyon. Pero sa kasamaang palad, naku talaga kami, nangangapa sa dilim. Wala kaming mahanap na datos, na detalye. Ang sabi, pirmahan na lamang at susunod na lang daw yung mga datos. Tapos eto nga, may mga lumalabas na bali-balita, sinisiguro ko kung ano ba talaga ang nangyari dahil biglang natubuan ng AKAP. Ayun, kasi hawak ko yung DSWD budget. Sabi ko, nung binigay yung budget ng Pangulo, asan ba yung AKAP? Sabi nila, hindi na priority yun, wala na yun. Sabi ko, okay. Pagdating naman ng budget ng Congress, tinatanong ko rin, asan na si AKAP? Naging halik na ba? Abay, wala pa rin daw. Hindi naman daw importante yon, tinanggal na. Sabi ko, maganda yan. Kasi nalalabuan ako sa AKAP, sabi ko, ano kaya, gawin na natin katulad ng AIX, at least maliwanag yon. Kapag namatayan, may burial assistance, pag may nagkasakit, yung chemo, dialysis, maliwanag. Pero yung AKAP nalalabuan kasi ako. Manang Aimee. Abay, nung Apo. nag-FICAM, may kasunduan na daw ang Senate at ang Congress. Sabi ko, anong kasunduan yan? Ano yan? Bakit may AKAP bigla? Akala ko wala na yan. Kaya nagugulanta kami lahat. Talagang sabi ko, maganda naman tumulong sa tao, pero wag naman ganyang kalabo na ang alituntunin ng AKAP yung tinamaan ng inflasyon, yung kulang sa kita. Nako, Manong Deo, ano ba yan? Kaya nga ayan na. Pero bago natin talakayin niya na marami nagulo, ano ba yung AKAP tsaka AIX? Paki-explica po yung AKAP, di ba ito yung ayuda sa mga kulang ang kita manang Senator Aimee? Yes, yun ang pagkaintindi ko. Yung ayos maliwanag ng konti, kahit papano, yun ang ginamit nung pandemic. Kasi talagang gusto ni Presidente Duterte makatulong sa mahihirap. Talagang ako yung pasimuno, bigyan na ng cash yan. Talaga naman i-expand na natin yung burial assistance, medical assistance, yung nawalan ng trabaho nung pandemic, yung mga hindi makapag-aral ng mga kabataan, yung mga mangingisda, go! Ayan, maliwanag yun. Yung mga hard-hit sector. Pagdating nung AKAP, nagulat na lang ako last year. Kasi sabi ko, ano yan? Pareho lang daw ng AIX. Ganon, sure ka. Bakit walang mga guidelines? Ang alituntunin daw maliwanag. Lahat ng near poor
Sabi ko, anong meaning ng near poor? Teka nga, lahat ng tao nagsasabing near poor sila. Ay, hindi, yung minimum wage. Bakit minimum wage? Yung poorest of the poor, na wala ng minimum wage, na wala ng trabaho, hindi natin nabibigyan. Yung nakahilatang mga lola, yung mga PWD, solo parents, di natin nabibigyan. Bakit yan uunahin? Ang masama pa, eto pa yung dumating, marami pa nagsasabi, hindi daw sila nakakatanggap kasi hindi daw sila malakas. Ayun, Sa kapitan, sa mayor, sa congress. Ay, nako talaga naman. Anyway, ang nangyari, eto nga, nangangapa kami sa dilim. Ang balita ko pa, yung 4Ps na nakatakda talaga sa batas, kinaltasan ng 50 billion. Ang malilintikan niyan yung 4.4 million nga families na talagang poorest of the poor. At 50 billion ang tinanggal. Halos sa kalahati. Nangalahati na lang yung 4Ps. Nasa batas yan. Yung PhilHealth, nasa batas din. Siniro. Yung education, tanggal rin. Hindi ko pa sure kung 10 billion ba yun, 12, Sa 15, iba-ibang sinasabi. 12 billion sa DepEd. Kaya ako, nananawagan na lang ako sa aking kapatid. Kung mahina ang aking boses na mag-isa, ngayon nawa marinig na ng palasyo ang pagsusumamo ng ating taong bayan. Ilang beses sinabi ni Presidente Bongbong, yung flood control, ang balita, wala na rin sa Public Works. Ang balita, yung 4Ps, hindi na pangangalagaan. Ganon din, yung PhilHealth, 0-0 na. Sana talaga naman, kulitin niya, line by line yan. Pwede naman line by line, siya na lang ang tanging pag-asa. At huling hantungan ng taong bayan nangangailangan. Pero pagka ang sabi ng aking bubit sa DBM, Senator Amy, pagka daw niline item veto ang isang budget, isang departamento, mabubura daw yan, mawawala. Hindi ba pwede ilipat yan? Ay, pwede naman siguro yan ibalik kasi talagang hindi pa naman na napipirma. Pwedeng ibalik sa BICAM yan kung sakasakali sabihin ng Pangulo. Ang importante dyan, talagang suriin ng maigi. Kasi ilang beses na niya yan sinasabi sa SONA, parang talaga naman inalipusta yung pinagsasabi niya. Linapastangan yung budget, pambihira. Hanggang ngayon, wala pa nga kaming detalye. Paano kami pipirma niyan? Kaya hindi ako pumirma, hindi nga ako mapir Kasi ganun mamaya ba? magkapilitan Okay. Editan niya. Isa pa, na pinanggugulatan ko, may nagsasabi na may kasunduan na daw, may arrangement na daw Ayan. yung Congress at yung Senado. Anong areglo yan? Nakabahan ako sa ganyan. Dahil alam naman natin, Deo, na yung pakikialam ng mga mambabatas sa budget ay labag sa batas. Sinabi na ng Korte Suprema yan. Naku, kulong ang aabutin natin yan. Nakakatakot. Naka, may mga palusot naman ang IMED. Dami-dami mga pangalan pero same different names pero same pork barrel pa ang labas dahil sabi nga nun yung pinapa same animal. Nakakatakot. Tapos election year pa. Ano ba kaya yan? nga. Kayo sa Senado binigyan daw ng 5 million na para sa AKAP at ang Congress 26 billion lang naman na Senator Amy. Oy, nako, talaga naman hindi ko alam. Yan daw ang sinasabi. Kaya ako'y kinakabahan. Sabi ko, akala ko wala na yung AKAP na yan. Ayos lang. Pero sana, bigyan ng maayos na alituntunin. Pero yung sinasabi na may areglo, yung dalawang kongreso, yung Senate and Congress, kinakatakutan ko yan kasi talagang labag sa batas at sa konsensya ng tao. At election year, pinagdududahan tayong lahat. Naku, talagang mapapahamak tayo ng todo-todo niyan. At hindi ako sangkot, hindi ako kabahagi ng anumang areglo at hindi ako talaga sasama-sama dyan. Hindi ako pumirma Pumunta nga ako sa Digos, sa layo-layo ko, sa Mindanao ako Ayan, so kasama ka pala sa hindi pumirma. Ang sabi po ni Senator Grace po, Senator Amy, ayan, balikan nga natin yung zero budget na inilagay sa PhilHealth o zero subsidy sa yun daw sa PhilHealth. Sabi ano daw po ito, parang parusa sa PhilHealth dahil hindi daw ginagastos yung 600 million na kanilang pondo, reserve fund.
Ayoko naman makipag-away, pero sa tingin ko, nasa batas na may pondo talaga ang PhilHealth. Kumbaga, earmark na yan eh. Nasa batas ng PhilHealth, nabibigyan talaga sila ng porsyento doon sa kinokolektang buwis. Wala naman sinasabi na maaaring mag-zero unless tanggalin na yung buwis forever at amyendahan yung batas. Wala namang ganon. At higit sa lahat, kung palpak yung PhilHealth, itanggalin lahat ng PhilHealth, ba't parurusahan yung pasyente Yan. at yung nangangailangang Pilipino? Mhm. At saka isa Parang mali yata yung solusyon. Dapat Oho. may IME solusyon. Di ibuwag yung PhilHealth na yan. Ayan, at saka siguro palitan yung mga, ayan, pwede ba pa-imbestigan nyo, Senator Amy? Kahit nung nakalipas sa administrasyon, sindikato na rin mga nandyan sa PhilHealth, lalo yung executive committee. Yun na nga yun. Yun na nga yung sinasabi na talagang sindikato at alam natin na may mga sinasabi na mga regional director daw. Kaya kahit paltan mo ng 4 o 5 beses katulad ni Presidente Duterte yung pinuno, talagang kumakana pa rin sa ilalim. Oo. Talagang totoo yun. At naranasan ko yun. Nung gobernador ako, biglang nagkaroon ng malaria epidemic sa Marcos, Ilocos Norte. Ala. Sabi ko, paano nangyari yan? Anong kalokohan yan, Nisa? Wala akong nababalitaan. Yung pala, minagic pala nung PhilHealth na tao doon na lokal. Pampihirang Wala buhay nga. to. So, masaklap talaga yung nangyayari sa health situation natin. Unang-una, pinagtatanggal yung mga tulong sa ospital. Narinig natin, bago pa magka-budget, 90 billion. Excess funds daw, kahit ang hirap-hirap paggamot ngayon, pinadala naman sa Treasury. Pagkatapos nagkaroon pa ng MOU sa isang party list. Ano ba nangyayari dyan sa PhilHealth? Minamagic ng todo. Ayan, di ba nga... Di ba pwedeng Yes. pwedeng kausapin ng presidente at i-veto na itong mga ginawang pinagkakaltas at pinagdadagdag na pondo sa iba't ahensya na hindi naman dapat. Yung dapat Yes, bigyan. yun nga. Like DepEd na lang. Tama yan, Deo. Yan ang sinasabi ko. Nananawagan ako sa aking kapatid, sa aking ading. Kung mahina ang aking boses dahil nag-iisa ako dito at hindi pumipirma at sinasabing matigas ang ulot, pasaway. Abay, siya na kaya. At ang sabi, sapat na daw yung mga signature. Nasa 16 na daw na senador ang pumirma at wala na daw magawa kasi naratipika na. Pwede ba siya na ang magpalit niyan at talagang nagsusumamo ang taong bayan doon sa SONA, linapastangan lahat ng sinabi niya, palta na po niya, sana wag nang pirmahan, bumalik sa BICAM, suriin ng maigi, line by line, hindi naman kailangan isisiro na muli. Total, na zero na nga yung 4-piece natin, nakaltasan yung 4-piece ng 50 billion. Yan yung talagang poorest of the poor, isipin ninyo. 4.4 families, zero ang tatanggapin. Wow. At yung flood control Ayun. na talagang nalulunod na ang Luzon, pati yung Davao nalulunod, 0-0 na rin yung flood control. Ano ba naman ang nangyayari sa buhay natin? Pero alam po niyo, nagkausap na rin tayo, Senator Amy, baka mamay ay nabubulagan kayo, ha? Late din lamang ay nirelease na ng DBM ang 69 billion. At alam mo kung saan nakalaan itong mga 69 billion na ito? Para sa flood control project, ayan, katulad ng asphalt overlay. Siguro dapat ito ay mabantayan Correct. din. Mga talagang kinakailangan niya. Tapos sinabi na naman, yung mga nawala daw na kinakailangan flood control, yung talagang importante, linagay na lang daw sa unprogrammed. Ano ba ibig sabihin ng unprogrammed? Pag nakachamba at may pera, naku, sinulat sa tubig yan, pambihirang buhay yan. Ayan. At siguro, Senator Amy, sa Bicameral Conference Committee, ba't ayaw nilang i-live sa TV? Yung mga session nyo sa lahat naka-live. Sabi nga ni Senator Ping, Tama. dapat transparent tayo. Ba't pagdating sa Yun nga Bicam, na. para executive session? Yes. Isipin mo talagang, nag-love letter pa ako, may sulat pa ako, nasa awa ng Diyos, hindi man lang sinagot. Nag-love letter talaga ako kay Senate President Cheese, nag-love letter ako kay Grace po. Sabi ko sa kanila, pwede ba wag na maulit yung nangyari last year? Dalang-dala na ako kasi nadali na naman ako, nasingitan na naman tayo ng AKAP, nasingitan na naman ako ng 12 billion doon sa COMELEC para sa PI. Aba, hindi ko alam yun, hawak ko yung
yung mga committee yon. Sabi ko, konting pag-unawa lang. Ayoko nang maulit. Pwede ba i-live stream na natin to? Wala naman Yan, sikreto live stream. yan. Eh, mas lalong lumala eh. Mas lalang hindi namin alam yung mga datos hanggang ngayon, sa totoo lang. Kaya akong tagal-tagal ko magkomento, naghahagilap talaga ako ng papel, ng mga detalye. Hanggang ngayon, nangangapa kami sa dilim. Walang detalye, walang konkretong numero. Ang ginawa, total lang ng public works. Nandun sa public works, 1.1 trillion, trillion, wag isnabil. Wow. Pero pag tinanong mo, alin dito yung flood control, alin yung mahiwagang asphalt overlay, alin dito sasabihin nila, tsaka na yan, pirmahan mo muna. Ay, ayoko ng ganyan. Grabe. Nakakatakot. Kaya tuloy, pati ang Senado, ayan, kung kayo mga mismong senador, napapaikutan, ha? How much more sa ating mga ordinaryong mga mamamayan? At saka isa pa, ba't ganito ang Senado ngayon? Ito ang tinutuloy na conscience ng Congress noon. Ano na ang nangyari sa mga senador? Ay, nako, mahirap mag-comment, pero talagang gusto ko talagang makisama. Pero tulad ng sinabi mo, huling hantungan talaga ng taong bayan ang Senado. Panindigan na natin. At dahil dito, alam ko na ibang senador, pumirma doon sa harapan yung page 1, kumbaga. Pero ganyang kakapal yan eh. Tapos hinihingi na lang yung e-signature doon sa ibang pahina. Naku, ayoko nang pumayag ng ganyan kasi nakasingit doon kung ano-anong kabulastugan. Talagang linapastangan yung pangako ni Pangulong Bongbong sa SONA, yung inaasam-asam ng taong bayan. Abay, wala lahat doon. Pambihirang buhay, yung tulong sa ospital, wala yan. Yung 4-piece, isipin nyo, 50 billion ang tinanggal. Pwede ba naman yun? Nasa batas lahat yan. Senator Amy, ma'am, ayan, para hindi na masyado ma-high blood, maraming salamat po at maganda umaga po sa inyo. At sana magkausap kayo ng Nako, Presidente. Leo, kaya talagang nananawagan na lang ako sa palasyo, Ading Bongbong, please, tignan na lang ito at line by line. Kayo na lang ang pag-asa. Maraming salamat, Deo. At almusal pa lang to, hybrid tayo. Pero Merry Christmas pa rin sa lahat. Naragsak pa ng Paska. Senator Amy Marcos, ma'am, maraming salamat. Diyos dagina, naragsa Paskwa. Thank you and good morning. And so this is Christmas. Ayan po, mahabigan na senador na yan, miyembro ng Senado. Naguguluhan. Ayan, parang si Senator Bongo din kanina nung ma-interview ni Tunying. How much more tayo mga ordinaryong mga mamayan, mga kuya, mga ateng? Diba talasang panluloko sa atin ito? At siguro naman sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., abay, Mr. President ay Apo Lucas Bersamin, ha? At Adrian, ayan, ay Apo, himayin yung mabuti yung budget, ay huwag kayong masyadong magmamadali, ha? Ayan. Kaya sabi nila, naku, kailangan mapirmang kagato ng presidente, ha? Para masaya ang Pasko. Sa inyo, ayan. Paano naman kami, ha? Paano na ang bayan? Paano na ang mga nagkakasakit? Diyos ko pong mahabagin, what is happening to our country, Mr. President? Huwag naman kayo masyadong magpapaguyo, ha? Mantakin po niyo mahabigan ni... ayan tuloy, may pinapalabas ngayong ha? Mga winners and losers daw. Dito sa sinagawang bicameral conference committee, ha? Kaugnay sa inaprobang 6.352 trillion pesos. Abay, ang losers muna, ha? Parang Lasal ba? Tinalo ng UP, ha? Pero sabi ng mga Lasalit, mga UP morons na yan. Ayan, sabi ng mga taga-UP, siguro kaya pwede na sila mag-rally-rally na naman dahil nagtap sila sa bar at saka panalo pa sa basketball. PhilHealth zero budget. Ayan, ang sabi po, ayan yung sindikato sa PhilHealth talaga dapat alam po niyo itong health secretary kasi natutulog din sa pansitan nito, pare kasi ang biyahe. Abay, siya ang chairman po mahabigan ng PhilHealth bilang health secretary.
anong ginagawa niya, ha? Ayan, bilang head ng policy making body ng PhilHealth. Ay nako, Secretary Ted Herbosa, ha? Ayan, sino ang makinaltasan? DSWD, 96 billion. CHED, ayan, 30 billion. Ayan, DepEd, 12 billion. Ang laki pala sa CHED, ha? Para sana kaya pala naggagalitin ito si Senator Gatchalian, ha? Ang chairman ng Education Committee, ha? Abay, para sana ito sa mga eskola ng bayan, para sa mga state universities and colleges. At DOTR, 16.7 billion. Sino ang winners? Eto na, ha? Ang winners daw po rito ay Congress, 18.8 billion. Congress din, 26 billion. Diyos ko, ha? Senate AKAP, 5 billion. Ito, DPWH, ang lupit, ha? 286 billion pesos. At military, 350 pesos per day allowance. Bayan dong. Kaya tuloy ito si Santo Rodrigo nagagalit na rin pagka inimpis daw si Vice President Inday. Ang sabi niya pagka daw na-impeach si Vice President Inday, second gentleman Mans, ha? Abay, ang sabi ng iyong biyanan, abay patatakbuhin daw si Senator Pototoy. Senator Robin Padilla bilang kandidato sa pagka-presidente sa 2028. Diyos ko po. Damdamin Bayan. Ay, nako, what is happening to our country, mga kababayan? Palubog na ba tayo? Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo, alas 8:37. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Emergency Department ng Makati Medical Center. United Home Kid. Konstitusyon at sa iba pang mga batas. Kung ano-anong pangalan na, dati DAP, Disbursement Allocation Project, ha? Naging CDF, Countrywide Development Fund. Ngayon naman ay AKAP, AX, ayan, kung ano-ano pa, ha? Tama ka parang Jomay, ha? Ayan, ang dami-daming bansag, ayan, different colors pero same dog, pork barrel pa rin yan. Damdamin Bayan. Ay, nako talaga. Ikaw talaga, Kato nyo, nakakahawa ka ha? Oras, Sister L. It's 8:43. Panalo ang Pasko sa Teaser H. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamasko. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Good morning po, Diyos marhay na aga. 9 days na lang, Lakay. Wow. Pasko na. Buting dumating ka na, ayan, nakaalis ka na high blood. Ay, Na. ikaw yung masyado Oo, ka. ayan. Bigla may sakit. Oy, good morning, Lakay. Happy 9 days? Monday. Oo. 9 days, Lakay. Nagsimbang gabi na po ba kayo? At Ha? nagputo bumbong na po Ayan. bala. Ay, Lakay, alam mo, bago ako pumasok, kumakain ako ng puto bumbong. Asan yung puto bongbong na yan? Ay, ha? pinabili natin kay Giselle. Ba't di ko Oo. natikman? Ayan, Mayroon dyan sa labas. meron ba? Oo. Ayan, May cheese. Yung puto bongbong na may keso at saka yung nyug. Oo, Lakay. Yung, ano ba tawag doon? Oo. Oh, basta yung nyog, tapos mayroon pa nga Lakay,
para siyang condensed milk na Oh. ibubudbud mo dun sa... May condensed milk pa? Yes, diabetes ang hanap mo. Alaska ba yan o Alpine? Ha? Liberty. Ha? Masarap lakay. Ayan. Masarap po. Talaga. Alam kong natanggap mo na yung 13-month pay mo, ha? Kaya nakabili ka na ng diamante, inilagay mo naman sa puso niyan, ha? Oh, talaga. Wala na saan. Sobra ka, ayan, oh. Parang natatakpa naman, no? Hindi naman nakikita. Binili ka agad ng diamante, tapos Baka ma-hold up ako lakay, ah. ilalagay sa pusod lang. Hindi mo sa tenga, huwag sa pusod. Bira. Mayroon na eh. Meron May na ba? earrings na eh. Oh. Alamin nga natin kung nasaan ang ninong ng bayan. Eto ha, ayan, wag na yung pumila ng kalahating araw. Pagkatapos ma-high blood kayo pag uwi, ha? Ayan, kawan naman yung natigok na ano, ha? Senior citizen sa Tanawan, Batangas. Ala kalahating araw pumila pagkatapos pag uwi. Bumigay. Ayan. Alam mo kasi lakay, yun yung problema. Hindi lang dyan yan sa Batangas. Actually, maraming lugar lakay na yung mga senior citizen kailangang pumila ng napakahaba, Ayan, oo. napakatagal na oras para makakuha ng Sinabi ayuda. mo, dahil sa 1,000, ha? Ang ninong ng bayan nasa San Andres sa Bukid, nasa barangay 746 sa Onyx St. Andrews Field. Ayan. Gusto ko yan Ayan, i-English mo ganun ba talaga. yan, St. Andrews Field. St. Andrews Field, San Andres, Manila. Bukid. Ayan, nakuha sa mga taga St. Andrews Field, Godfather Sherwin. Napakasosyal naman ang lugar na yan, lakay. Sherwin, ninong sa ating Pasko Panalo promo. Sherwin! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Patay tayo dito. We wish you a Merry Ang dami na mamas ko. May Yung may mga choir pala. nangangaroling. May choir pala dyan sa St. Andrews Field. Nangangaroling na mga senior. Mga dating nangangaroling. Ngayon nangangaroling pa rin. Dito sa San Andres, Bukid, Onyx, Maynila! At lakay, na-chepo ako na nakikinig sila ng Teacher H. Dahil yung kanilang radyo, tignan mo, umi-echo. Ang daming echo. Kaya pala sila ang natumbok mo dyan. Ang lakas-lakas ng radyo. Oo. Lakay, tignan mo naman nasa labas. Nagtitipon-tipon sa harapan ng kanilang bahay itong mga senior citizen pag umaga. Dahil nakikichismis. Nakikichismis sa mga binabalita mo. At ang Mga socially aware. Merry Christmas. Fidel Bacarain. Fidel Bacarain. Fidel. Lakay. Tignan mo yung radyo niya. Talagang pinapalakalanda ka dito na nakatune in sila sa DCRH. Asan yung radyo? Nasaan? Radio well pa yata eh. Sino pa rin sa mga announcer pag umaga sa DCRH? Yes. Kayo, kalma. Patay tayo dyan. Mali yata ang last name. Bawasan, mali ang last name. Bawasan. Kulay apelyido ko kay bawasan mo yan. Makalma. Pilasan ko na lang yung 1,000. Ayan. Kadahigan na naman 1,000 pesos. Thank you. Nagtatanong na kayo mga nangangaraling na iba, ano daw ang mapapala? Ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O siya, bigyan tig 100. Tigwa 100 pesos. Pambili ng palamig. Teka, makabili mo ng puto bongbong yun? Ayan, 3, 4, 5, magkano 6. ba? Ayan, Bali, 6 lakay. Kasi yung isa nanalo ng 1,000 eh. oo nga, wag mo bigyan si tatay. Paano yung tatay? Fidel. Tatay Fidel. O yung mga miyembro na ng choir, bigyan mo ng tig 500. Ayun! Yung mga miyembro ng choir, tignan magkano na kayo? 500. 500! 3,000 yan lang. Sila. Meron pa silang pagsasaluhan, syempre. Ayan. Dahil Pasko na yan, ha?
Mamayang gabi, tirahin na yan pagkatapos ng mga ruling. Legal na kayong uminom yan. Sherwin. Lakay, legal na sila uminom. Pero bigyan muna natin. Teka. Internet. Sherwin. Malutong na malutong, Juan. Malutong na malutong, Juan. Ayan. Malutong na malutong, Juan. Oh, Malutong na 500. malutong, Juan. Malutong na malutong, Juan. Malutong na malutong, Juan. Yan. Tigpa 500 pesos. Diba? Grabe. Lugi sila kay ngayong araw ah. Di, i-reimburse kay Robert Puwa yan. Ayan. Yung, Awas ko kay Robert po, Lakay. yung grocery. Hindi nila kailangan pumila. Kagaya ng mga nandiyan sa Tanawan, Lakay. Na yung mga senior ready na pila. Oh. Ito pinaupo natin. Tapos pinagpapaypay. Magpaypay kayo. Ang init. Yan, ipaypay ang pera. Yan. Paypay niya. Tignan mo, pinapaypay lang nila yung pera. Oh. Grocery items. Kasi ang mga senior dito. Yung bag, Sherwin. Alakay. Yung bag ni mga Kiko ay Fidel. Eto, Lakay. Dahil meron na silang pagtagay mamaya. Meron pa silang pulutan. Ang lalagay ng pasto. Anong sasabi ka, Fidel? Maraming salamat, Alma. Ano si Alma? Sino si Alma? Alma Moreno? Bawi na Nako, nga yan. bawi na yan kasi Bawi hindi na yan. naman nakikinig. Yun, inaatake na lang. Inaatake na ng nerve. Nakapot ng 1,000. Parang nagsisimula niya. Yung dibdib ni Kuya, painumin ng tubig. Ayan si Kuya Fidel. Baka naiinita na Lakay para maiwasan. Yan, bigyan mo ng payong. Yan, magpayong ka. Raise umbrella. Ano mo sasabi kay Lakay Deo Makalma? Salamat, maraming salamat. Ayan na, Sherwin. Deo Makalma, thank you po. Maraming salamat po. Thank you, Deo Makalma. Thank you, Merry Christmas. Merry Christmas po. Ayan na. Thank you, Merry Christmas. Sherwin. Lakay lahat ay nagpapasalamat yan sa kay. Mukhang matamlay sila. Ayan, dagdagan mo na dagdagan pa rin isang vitamin E para masaya sila. Ayan. Para namumutla na yung mga senior dito, Lakay. Bigyan pa rin sila ng isang bote pa ng vitamin E. Ayun, may dagdag. Bigyan pa natin ng isang bote pa ng vitamin E. Ayan o. Kita mo, pati sina atin, masaya. Lakay, ano sabi mo? Malamig pa? Malamig. Lakay, malamig pa. Ayan, yung tama, bote. ayan. Galing yan sa refrigerator natin. Ayan. Ha? Mga nice manalo ng vitamin E lalo na ngayon dahil syempre ngayong panahon na to, siyam na araw na lang magpapasko na, talaga naghahanda na yung lahat para may panghain sa kanila kapag kainan at syempre may pagsasalu-saluhan, yung importante masaya nagsasama-sama at nagsasalo-salo lalo yung mga senior citizen dito sa Onyx. Maraming salamat sa inyo at we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Naking na sinortan pa. Ganado si Mang Fidel Ramos. Biglang nabuhay ng dugo-dugo. Pati sina Lola, sina ate. Ayan. Kasi yung ngiti na pangiwi na, Lakay. Yung ngiting pangiwi na dahil sa saya ng may hawak-hawak na vitamin E. Okay, maraming salamat Ninong Sherwin. Kaya naman sa mga na 1,000 pesos sa aking tumutok sa DZRH. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino! Christmas time in the Philippines. Maraming salamat Ninong Sherwin. Maraming salamat mga Fidel at Barkada ang choir dyan sa Onyx St. Andrews Field. San Andres Bukid, Manila. Ayan, mabuhay po kayo dyan. Teka, dyan yata yung di ba dyan kakapitan Billy Dakara, Ayan. Dati yung kasamang rumboy ito dyan sa Bintalad, sa Pasig. Di ba ikaw pa rin ba ang kapitan dyan, Billy Boy, Ayan. Nung nag-rumboy kami, nag-aral naging pulis, ayan. Naging pulis yan sa Western Police District, ayan. Alam mo, nasa WPD, pinakinabahan ko siya Alam mo kung bakit? May warrant of arrest ako nung libel case. Pre,
may warrant arrest ka rito. Magpiyansa ka na. Tinibrihan ka pala, Lakay, para makapag-bail. Ngayon nag-retire na barangay kapitan na dyan sa Onyx. Ayan. Onyx ba o Paco, ha? Ayan. Billy Boy, maraming salamat. Kumusta ang mga tropa natin dyan, ha? Yung mga taga-Pasig Line. Babalikan natin lang pang mga reports. Sandali lang mga Let Narciso, ha? Ano ang latest sa Malacanang? Ano ba ang sabi ni Apo Lucas? Bersamin Apo Lucas, ha? Abay, ang daming nagpuprotesta sa budget na yan. Ang daming kinaltas, ha? Abay, himayin niyo mabuti, ha? Ayan, huwag niyo madaliin. At Lakay, alam mo ba, di ba, controversial pa nga yung itong budget ng PhilHealth para sa kanilang 30th anniversary. Ha? Anniversary ba nila? Hindi, sa susunod na taon, Lakay, may kinwestiyon din na budget si Dr. Tony Liachon, Ay, Lakay. marami. Hindi lang. Oo. Ayan, ayun, At marami ang nag-react doon, Lakay, kasi ilang billion yung billion ba yung million? Ayan, billion. Billion, Ano ka? oo, Ayan, next year. Hindi, zero nga budget ka ang binigay. Ay, hindi, zero subsidy. Pero, Oo, Lakay. Pero yung budget nila sa anniversary kasi nila, Lakay, mayroon yan, Lakay, year-long anniversary celebration nila. Mamaya, Lakay, i-discuss natin yan sa pagbabalik. Kasi, magsa-celebrate ng anniversary, billion pa ang gagasusin. double check natin, Lakay, dahil nung weekend, Lakay, pumutok yung issue na yan. Sobra naman tong si Mandili Desmanen, pati pinapalitan yan. At saka bukod dyan, Secretary Ted Herbosa, ha? Bilang chairman ng PhilHealth as health secretary, ha? Abay, ayusin mo yan. Ha? Diyos ko, Apo Lucas Bersamin, kailan pa bang ang presidente mag-aayos nito? Ha? Pagtitigbakin nga kaya ang mga yan. I-google mo nga, Sister El, yung mga members na executive committee. Sige, lahat Lakay. banggitin nga natin yung mga pangalan. Alam mo, lahat na mamakausap nating may reklamo sa PhilHealth. Ayan, sabi nila, si President Duterte, 6 na beses nagpalit ng chief, ang head ng PhilHealth. Pero nandyan pa rin dahil ang sinasabi po miyembro ng sindikato mahabig niya ay yung executive committee ng PhilHealth. Naku. Ayan, napapaikutan yung mga inilalagang chairman, head dyan. Ayan, meron pa yatang isang retired dyan na inilagay dyan eh. Wala rin nangyari. Nakakaloka. Pero ito, Lakay, i-correct ko lang, baka tayo yung 138 million for anniversary daw pala ito. Lakay, ito ay para sa kanilang 30th anniversary. At ito daw ay reasonable at pasok sa guidelines. So, pero ito Lakay for next year. Ang daming namamatay na mga pasyente natin. Magse-celebrate sila ng anniversary. 100 million mahigit ang gagastusin. Ay, nako talaga. Mr. President, siguro po, alam po yung Mr. President, hindi po natutuwa at sabi nga nila, ayan, ang sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Kaya ang latin nito, Mr. President, ha? Abay, hindi po sa mga taga-PhilHealth, sa inyo po, Mr. President, kaya dapat kumilos po kayo dyan sa Malacanang, Apo Lucas Bersamin. Ayan, asa yung mga pangalan ng Executive Committee? Ito Lakay, medyo naglo-load lang. Mamaya pagbabalik siguro natin. Ang baga lang, parang ng computer ng DepEd dyan. Abayan, pero kung problema talaga ang blood sugar ninyo mga lolo, mga lola, ayan, ikaw, ano tinuturo mo dyan? May flash report muna tayo, ba? Lakay. Sige nga, flash report mo na. Ano ba naman to, ha? Paskong-pasko, may sunog pa. Flash Report. Flash Report! Madadagdagan naman ang problema ni Secretary Sani Angara nito, ha? Eskwelahan nyo na sunog. Malaking sunog sumiklab sa isang eskwelahan sa Las Piñas City. Aris number 15, Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay, isang paaralan nga ang nasusunog ngayon sa Pamplona 3 sa Las Piñas City. Kinumpirma ng Bureau of Fire Protection na nasusunog ang Doc Pilimon College, Doña Manuela Satellite Campus. Itinaas na sa ikalawang alarma ang sunog na sumiklab kaninang alas 8:15 ng umaga at hanggang ngayon ay inaapula pa rin ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Hindi pa matukoy lagay sa ngayon kung mayroon ng mga estudyante at mga school staff sa loob ng eskwelahan nang magsimula ang sunog. Antabayanan ang karagdagan pang mga detalye sa ating pagbabalik. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Giselle Ricafort. At isa pang sunog. Ano ba naman yan? Flash Report. Flash Report!
Diyan naman ang sunog sumiklab sa May Tondo, Manila. Nandyan si Teka. RH29. Yes, Lakay. Tondo na naman, hindi pa na nakaagapa yung mga taga-Islam Oo, Puting Bato, Lakay. ha? Yung ilang libong pamilya ang Oo, apektado dyan Diyan sa eh. may malapit sa City Jail. May sunog na Ay, naman. sayang area naman to dyan ngayon sa Tondo, RH29, Boy Gonzales. Boy. Si Sir Lalakay Dayo, ilang minuto pa lamang ang nakalilipas si Sir mga sunog sa Tondo, Maynila ang sumiklab. Ang nasusunog na lugar, itong Honorio Lopez Boulevard sa Baluto, Tondo, sa panulokanto ng Rodriguez Street, Barangay 128. Ang sunog na sumiklab, ilang minuto pa lamang ang nakalipas. At tabayan ang iba pang detalye kaugnay sa sunog sa Honorio Lopez Street sa Tondo. Itinaas na sa unang alarma. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Boy Gonzales. Babalik ka. Ingat-ingat po sa sunog, mga kuya, mga ateng. Naku, lalo na lang kayo mahilig mag-Christmas decor. Ay, oo. Yung mga kumikislap-kislap na Christmas light dyan, double check nyo. Yung mga tig 100 na buy one take one pa sa Divisoria, ha? Oo, tsaka Ayan, yung oo. mga nabibili online. Eh, kasi minsan Lakay, hindi natin alam kung yan ba ay nakasunod doon sa standard eh, 'di ba? May standard tayong sinusunod. Lakay, ito na yung mga executive ng PhilHealth. Sige, bangat executive committee. Ayan. Committee. Ayan, executive committee. Ayan. Ang kinuha ko yung mga opisyal. Sige, mga opisyal. Banggitin mo Ito na rin. Lakay, yung kanilang Sila na rin yan. mga Oo. pangalan nito. Ito ang Bukod kay Andy Ledesma, di ba yung Emmanuel Emmanuel Jr. Ledesma, ano siya, President, CEO? President and Chief Executive Officer. President, CEO pala ito, Yes, ha? oo. Yung mayabang dyan sa Senado noon na... Yung ano, Oo. sinong senador nga yung bumara sa kanya? Si Senator Robin, nilapitan. Masyadong mayabang, didibdiban na kita. Ito na. Muntik na siyang dinibdiban ni Senator Pototoy. Ayan. Hoy, Lakay, grabe ka naman kay Binoy. Senator Binoy. Ayan. Sino siya pa mga opisyal ito Lakay ang executive. Para malaman ng mga taga-Malacanang. Ayan. At Senado at Kongreso. Ito ang Executive Vice President and COO, Chief Operating Officer ay si Eli Dino Santos. Eli Dino Santos. At ang Regional Vice President nila ay si Reynes Danilo. At ang Reynes Danilo. Yes, Ayan. Lakay. Siya ay ang actual office nila, Office of the Executive Vice President and Chief Operating Officer on Special Assignments. May mga ganun pala sila, Lakay. Yung mga, kung anong mga opisina sila under. Sino pa sila? Eto Lakay, pag ito naman mga Senior Vice Presidents na itong lahat susunod. yan. Banggitin na natin yan. Ito si... Para dapat ipatawag kaya to sa Senado, yan sa Quadcom, ha? Dapat inuuna to ng Quadcom eh. Ayan. Sige, basa. Ito Lakay, ang acting Senior Vice President ay si Santiago Nerissa. Ayan. Ano? Santiago Nerissa. Ayan. Nerissa ang pangalan niya, Lakay. Nerissa Santiago. Ayan, okay. Nerissa Santiago, ang Senior Vice President, Chief Information Officer, si Jovita Aragona. Ha? Nerissa na, Hubita pa yung isa. Ayan, puro babae. Oo, babae sila Lakay, itong dalawa. Sino pa? Pero itong Senior Vice President, itong mga susunod na babanggitin ko Lakay, mga Senior Vice President na to, si Renato Jr. Limsiaco. Renato Limsiaco, ayan. Jose Marie Tolentino. Jose Marie Tolentino. Dennis Mas. Dennis Mas. At si Israel Francis Pargas. Ito ay Senior Israel Vice President. Ito yung spokesperson din nila. Para na rin ko na. Israel Yes, Lakay. Vargas. Nagpapa-interview ito. Sino pa? At ang acting senior, ito naman ay acting Senior Vice President si Clementine Bautista. Clementine Bautista. Ayan na, para po sa mga kamag-anakan ng mga binanggit na yung mga opisyal. Ayan na, pakisabi naman. Actually, Lakay, dami nila. May Vice Presidents pa na iba, Iba-iba naman function ito. ko, Kasi dami. depende sa opisina, Lakay, eh. Diyos ko, dami-dami ng Vice President yan. Oo, Lakay, depende sa office. Basahin mo ito na rin. Sinimulan mo na rin, tapusin mo na. Si Limuel Untalan, Vice President under ng Member Management Group. Si Francisco Jr. Soria, Vice President din, pero under naman siya ng Quality Assurance Group. Si Yolanda De Leon, siya ay Acting Vice President under ng Office of the Actuary. At ito naman, Acting Vice President din si Ray Balenya. Ray Balenya. Yes.
parang medyo familiar ako. Ang office niya ay under ng Corporate Affairs Group. Ito naman si Acting Vice President Anne-Marie San Andres under ng opisina ng Internal Audit Group. Vice President J. Villegas under ng Arbitration Office. At si Mary Antoinette Remonte, ang office niya siya ay head sa ilalim ng opisina ng Program Management Team Primary Care. Wow, dami pala nila. Ayan na, Senator, narinig po ninyo, Senator Bongo, bilang chairman ng Health Committee ng Senado, ha? Abay, pwede bang pag-reviewin itong mga performance ng mga ito, ha? Ba't sila nga parati itinuturo na may kinalaman dito sa mga controversy, anomalya dyan sa PhilHealth, ha? Yung mga official po, yung executive committee lalo, ha? So, dapat matingnan natin. Pera natin yan ha? Di naman nila pera yan ha? Actually, si Senator Bongo daw Lakay, hindi niya titigilan, kukulitin niya daw. Ayan. Mukhang may hearing sila Lakay sa Wednesday. Ganun ba? Ayan, Senator Robin, ayan, pwede mo nang dibdiban. Ayan. Huwag na papakita sa camera. Ha? Bawal yon, Lakay, ikaw talaga. Para matauhan. Dapat yan dagukan para matauhan Ang sakit naman ng dago. Ay, pasensya pa. Naka-high blood kasi. Huwag ka nang ma-high blood. Uminom ka ng gamot. Diyos ko, ay katulad niyan, mabuti naman. Katulad na naman pasyente natin sa Rizal Medical Center. Ano na palang update natin doon, Lakay? At least, Dr. Alan Racho, maraming salamat nga pala. At sina Dr. Garcia ba yun? Ha? Ay, Dr. Garcia. Tapos may isa pang doktor meron pa isang doktor Anyway, sa lahat po ng tumulong, maraming salamat po at sana ma-check din na ang Rizal Medical Center, yung po mga pasyente dyan, abay pagkapuno po yung higaan, yung mga kama ng mga pasyente sa emergency room, abay nakaupo sa monoblock. Ayan. Ora nga pa, may nag-test nga pala, saan nga pala ipapadala yung mga wheelchair. Dito na po sa DCRH sa Operation Turo at kami na po magbibigay dun sa Rizal Medical Center. Yan po ay tiyak na makakarating sa kanila. At sana tanggapin ni Doktora Maria Rica Lumagi. Ayan, ang direktor ng Rizal Medical Center. Daming bayan. Ay, naku, mapapaihi tayo ng wala sa oras dito. Nahihi sa asar. Pero kung problema po ang blood sugar level po yung mga lolo, mga lola, ha? Ayan, huwag masyadong mag-alala, ha? Pero kung ihi po ka ng ihi, uhawin, pumapayat na, at laging gutom, naku, ingat po tayo, mga kuya, mga ateng, baka diabetes na po yan. At baka mauwi sa sakit sa puso ito, ha? Stroke, kidney failure, at pagkabulag kapag napabayaan. Kaya dapat po galaw-galaw mga lolo, mga lola. Ayan, o kalumabay, apo, ha? Lakad-lakad, ayan, parimanding bahakan. Mag-exercise parati, ha? At siyempre, kailangan ni tamang pagkain. Naku, lalo ngayon, kaliwat ka ng mga lechon dyan. Buti sana kung cholesterol free ka mula kay Aling Lydia, ha? Pwede mo rin samahan ng Cogent DB Plus araw-araw. Dahil ang sabi ni Professor Boy Benessa, ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. Sa Cogent DB Plus, with the power of 9 herbs in 1 capsule, mas malakas ang laban mo. Ang Cogent DB Plus, mabibili po yan sa Mercury Drug, Watsons, at online sa Shopee at Lazada. Pero, mahalagang paalala po ng Cogent DB Plus, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daming bayan. Standby, Let Narciso mula sa Malacanang. Ano bang sabi ng Malacanang, ha? Ilalain veto ba yung proposed budget? Oras, Sister L. It's 9:09. Number 1. Api ka. Ikaw talaga lang kaya. Ikaw parang iba bigla yung nababasa. Pinaparinggalan natin yung Malacanang para ano? Para makaramdam. Sandali lamang, Let Narciso. Sandali lamang. Teka muna at batiin ko lang na happy birthday ito, ha? Si ating Malu de la Cruz, happy birthday, at Winnie Rose Agarin.
At happy birthday din kay belated happy birthday kay Eric San Pedro ng radyo natin. Kay Darlene Faye Rodriguez. At teka muna, di ba ito yung kinasal? Ayan, hindi pala. Si Maring Patricia pala yon, ha? At Ian Lapid-Lapid. Ayan. Pamangkin ba ito ni Lito Lapid-Lapid? Senator Lapid. Kay Pecho Corpus. Aba, wala ba tayo dyan? At saka si Edward Subarba Jr. ng radyo natin. At Alberto Dominguez Jr. ng Dunada. Ayan. Happy birthday. Aba, pero ito Lakay, batiin ko lang kasi binubola-bola pa ako para lang basahin ko yung kanyang mensahe. Sino? Binabati natin ng happy birthday ang panganay ni Valentino Gonzales na si Pio Von Valentin Gonzales. Hi Kuya Pio, 15 years old na siya ngayong araw Lakay. Happy birthday Pio mula sa iyong tatay na si Valentino Gonzales. Happy birthday. Ayan, binabati natin si dating Agriculture Secretary Manny Piñol. Birthday din pala, ha? Oy, happy birthday po. Sino ba bati? Si Governor Lala Mendoza? Sino ba magkalaban sa pagka-governor sa North Cotabato? Cotabato, Lakay. Medyo hindi inabot ng radar ko yung Cotabato. At happy birthday din kay Kuyang Mars Quincy Ferre, ha? Aba, kaswerte si Kuyang Mars Quincy Ferre, ha? Nanalo ng malaking refrigerator, ha? Cold refrigerator sa aming Christmas party. Ayan. Talaga, Lakay. Congratulations Kuyang Mars Quincy Ferre, ha? Ayan, congrats nga pala sa aming mga brethren sa Chodora M. Kala Masonic Class 136. Ayan, masaya ang mga ateng at mga kids sa kanilang Christmas party, ha? Parang family day. Standby Raymond Dadpaas. Standby man ang Milky mula sa kamera. Batiin din natin ng Merry Christmas si Kong Adora Plato ng 6th District ng Bulacan. Merry Christmas, Ka-girly Kong. Plato. Hello po, ka-girly. At mga taga Santa Maria, Bulacan. Oras aling felicidad. It's 9:16. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng CT Scan Unit ng Makati Medical Center. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride. May dede si Deo makal mapagtutusan nyo. Oras, Sister L. 20 minutes after 9. Ayan, baha daw sa Taft Avenue. Ayan. Baha? Oo. Wala namang ulan eh. Ha? Wala namang ulan. Ba't sabi ng mga taga-UP morons baha daw sa ano? Maroons. Maroon. UP Maroons. Sabi ng mga taga-Dilasan. Kasi sila ay champions sa UAAP. Congratulations sa mga taga-UP Diliman. Congratulations. Ayan, champion sila ulit sa basketball at sa mga taga-Lasal. Bagamat buwaba dyan sa Taft Avenue ngayon, ayan. Umiiyak kasi sila. Slow ako doon. Talaga, napansin ko nga. UAAP Season 87 champion is University of the Philippines. Ayan, congratulations UP Maroons at sa mga taga Lasal, Green Archers, ha? Better luck next time. Oo, okay lang yan. 86-82 ang score. Ayan, tama ba? Nanood ako kagabi Lakay pala. pero 66-62 lang kayong Ang baba ng ng score. Mabagpit ang mga bantaya. Pero Lakay, ang lakas talaga ng UP. Malakas ang UP ngayon. Pero suspendidong Governor Dominic Valera ng Abra. Pinayuhan ng Malacanang na magpakalalaki at harapin ang hustisya. Ba't ano bang kaso ni Governor Valera? Attorney Adrian, ayan na Apo Lucas, ano bang kaso nitong si Governor Dominic Valera? Arrest number 14, ano bang kaso ulit? Ha? Ayan. Let Narciso, please come in. Miss Let.
Man up, iyan lakay ang tahasang pahayag ng Man up. Executive Secretary Lucas Bersamin kaugnay ng apela ng mag-amang sina Abra Governor Dominic Valera at Vice Governor Joy Valera Bernos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na resolbahin ang problema sa politika sa kanilang probinsya. Ayon kay Bersamin, dapat tanggapin ng mga Valera ang gumugulong na proseso kabilang ang kanilang suspensyon na naayon sa mga panuntunan. Sabi pa ng Executive Secretary, sa matagal na panahon ay hindi na-imbestigahan ang mag-amang opisyal dahil sa kanilang pera at impluensya. Pero panahon na anyang pumabor ang hustisya sa mga taong kanilang inagrabyado at ngayon ay sinisingil na sila ng pananagutan. Si Governor Valera ay pinatawa ng 60-day preventive suspension ng palasyo ngayong Disyembre dahil sa aligasyong paglabag sa Local Government Code, habang ang vice-gobernador ay sinuspinde ng 18 buwan simula noong Agosto dahil sa umano'y walang batayang pagpapatupad ng lockdown sa isang ospital noong panahon ng pandemya. Lakay? Ayan, ganun pala yun. Ba't, di ba kaya ni Apo Lucas? Little president siya ngayon. Sa bagay, kalaban yata sa politika ito ng kanilang pamilya kasi ha? Ayan, at dami nang dumanak ng dugo dyan, Miss Let, ha? Grabe, ha? Naalala mo yung, sino nga ba yun? Kapatid ba ni Secretary Bersamin yung inambus dun sa may Broadway? Yung kasal, ha? Kalalabas lang dun sa simbahan, inambus po, mahabigan. Matagal ng panahon yan. Tama ba, Miss Let? Kapatid ba ni Secretary Bersamin o pinsan o pamangkin? Hindi ako pamilya. Hindi mo na matandaan. Matagal na kasi. Anyway, so ano ang sabi ng Malacanang? Anong gagawin doon sa budget na ang dami nagrereklamo? Ayan, si Manang Aimee nanawagan doon sa kanyang ading na si Pangulong Puto Bongbong Marcos. Ayan. Ano bang balita? Ha? Hihimayin ba? O pasasain ba nila ang mga congressman at mga senador? Ha? Na maraming ayuda? Ayan. Wala pa sa ngayon lakay. Wala pa. Abangan natin kasi mukhang inaaral pa naman ni Presidente yung budget bago niya pirmahan sa yung expected niya ay sa December 20. Ayan. So abangan natin lakay kung pakikinggan ni Pangulong Marcos yung mga panawagan ng pagveto sa ilang bahagi ng 2025 national budget. Okay na magbawas pero doon sa mga dapat bawasan pero yung mga dapat dagdagan katulad ng DepEd. Ayan, CHED, ayan, bawasan ba naman ng bilyones? 12 billion sa DepEd, tapos sa CHED, ba't di kumikabot itong si Popong De Vera? Popoy. Popoy, ayan, 30 billion ba yung kinaltas sa kanya sa CHED, Commission on Higher Education? Oo, di ba lakay ang edukasyon ang nasa batas, siya dapat yung may pinakamalaking parte sa budget. Ever since na nasa media ako, yan na ang parating ko. Ba't pa Ba't na pala yung ng education? Ayan, para po sa edukasyon ng kabataan. Ayan. Yan ang priority. Lakay ang sa kalusugan. Kasi yan yung mga prioridad talaga eh. Oo. At saka, of course, public works, ayan, kasama na yan. Okay, so schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Lunes, Ms. Let. Ngayon lakay, may bisita si Presidente, ayan, may courtesy call ang Semiconductor Industry Association ngayong umaga yan. At mamayang gabi ay dadalo siya sa Parangal, Gawad ng Kahusayan sa Komunikasyong Pampubliko. At ngayong tanghali ay may fellowship si Presidente lakay sa Malacanang Press Corps. Ngayong unang araw ng simbang gabi, wala bang Puto Bongbong dyan sa Malacanang? Meron kanina lakay. Oo. Natikman mo ba, Miss Let? Anong lasa ng Puto Bongbong dyan sa Malacanang kaysa sa Puto Bongbong sa Baclaran? May special din ba? Basta Puto Bongbong pa rin siya lang. Puto Bongbong pa rin. Okay, marami. Pero iba nga lang, dito sa may Plus Brown Musakay, sa Kalayaan Brown Musakay. Akala ko pagka Puto Bongbong ng Malacanang, ang keso niya na imported. Ayan. Hindi naman lakay kasi ano din yan, mga gawang Pinoy. Kasi gawang Pinoy. Banggitin natin lakay, kagabi may konsyerto sa palasyo para nga daw. Artista. Oo nga. Nakita ko kagabi para, Miss Leto, tama ba yung nakita ko? Nandun si former Senator Kiko Pangilinan. Ayan, si Recta, tsaka si Xiaowi. Si Sir El kasi may selfie sila ni Presidente tsaka First Lady, di ba? Oo, kasi syempre yung ilan dun sa mga inawit lakay dun sa concert ay
mga awitin ni megastar Sharon Cuneta na ginamit na official soundtrack sa ilang mga pelikulang Pilipino. Kaya, syempre, nandun si Sharon at si Senator Kiko. So, kumanta siya ng Balutin Mo Ako. Charot. May tuwing walang ningning pala yun. Ayan, akala ko yung ano na, ha? Ayan, yung kulay yellow naging pula na. Ayan. Sila kayo. Yung para sa Palasyo ng Alakay ngayong Kapaskuhan ay nagsimula na rin dito kaninang madaling araw yung Misa de Gallo at sa gabi ay bukas na kayong Christmas display at syempre mga carnival rides dito sa Malacanang. Hanggang ano yan, December 24. Ba't sino bang in charge sa dyan sa mga palaro dyan sa Malacanang? Ba't di nakipag-coordinate sa mayor na Star City, ha? Para dalhin ko yung Chubibo dyan. Ang Office of the President yan, Lakay. Ganun ba? Sino ba in charge dyan? Ayan, ba't di nakipag-coordinate sa Star City, ha? Ayan, gusto rin natin pasayin yung mga bata nagpupunta sa Malacanang. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Sister L. Christmas time in the Philippines. Mula sa... Oy, teka muna, bago makalimutan na Sister L. Oy, Mayor Colyantes ng Tanawan, Batangas. Alala yung ganin nyo yung kabayan, yung senior citizen na namatay, ha? Matapos pumila ng ilang oras yan sa TI. Ayan, Tanawan Institute para makakuha ng 1,000. Diyos ko. Dahil sa 1,000 ayan, pumanaw ang senior citizen. Basa, Sister L. Samantala, panibagong 1,322 na mga individual tumanggap daw ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte at sila Lakay ay walang birth records. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority. Alin na walang birth certificate? Sila Lakay, walang birth records itong mga individual na tumanggap ng confidential funds. Baka nasa Regal Food Snack Products. Baka pwede. O kaya sa Robinson. Robinsons. Ano yung pangalan? Jack and Jill. Ano yung pangalan? Sweet corn, sugba. Sugba. Ayan, sarap ng sugba, ha? Sardinas. Ayan. Ay, bossing Richard C. Good morning. Salamat po sa mga snacks, ha? Regal Snacks, ha? Ayan. At ang daming bata, Lakay, ang natuwa. Siyempre. Ayan. Ito si Sister L, yung isang supot, pinamigay sa mga street children. Ayan. Natutuwa talaga sila, Lakay. Kasi malalaki na yung mga chichirya. Kaya dinudumog to pagka namimigyan ng chichirya. Kasi Lakay, wala na akong pangabot na pera. Kaya chichirya ni Richard Regal ang binibigay mo. Regal. At least may pagkain sila. Hindi naman yun araw-araw. So hindi naman hindi naman masosobrahan. Yung sugba, bagay na bagay daw sa vitamin E. Pumpulutan. Manginginom. Pero puntahan natin Lakay ang update mula dyan sa kamera kay RH12 Milky Rigunahan man na Milky. Sister L at Lakay, karamihan sa mga individual na nakalista at tumanggap ng 500 million pesos na pondo mula sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte ang walang record ng birth certificate sa database ng Philippine Statistics Authority o PSA. Dahil dito lalong tumindi ang duda na gawa-gawa lamang ama ito gaya ng Mary Grace Piatos. Bilang pagsunod sa rekomendasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability, inalam ng PSA ang civil registry record ng 1,992 na individual base sa estimating record ng OVP sa COA. Sa 1,992 na mga pangalan, sinabi ng PSA na 1,322 ang walang birth certificate sa kanilang database. Mayroon naman na malapit na katugma ang 670 na pangalan sa kanilang database. 1,456 ang walang record ng kasal at 536 naman ang posibleng may kaparehong record. Wala naman death record ang 1,593 habang 399 naman ang may kaukulang tala. Sinabi ni Manila Representative Joel Chua, ang chairman ng komite, ang mga bagong natuklasan ng PSA ay nagbibigay ng matibay na ebidensya na ma-acknowledgement receipts na isinumite upang ipaliwanag ang 500 million pesos na confidential funds ay malamang puro mga peke. Ako si New Gregunan, una para sa DCRH. Sakay. Tuloy pa ba ang hearing ng Quadcom o tigil na tigil na? Hininto nila last week Lakay at ng Good Government Committee magre-resume.
sa Enero na lakay. Siyempre, magti-Christmas break, so ceasefire muna sa mga investigasyon. Pero magpapatuloy daw ang Quadcom lakay, tututukan pa rin ang Pogo, hindi pa daw sila tapos. At the same time, EJK at illegal drugs. At ang Good Government Committee malamang magbigay na ng rekomendasyon para maimbestigahan na mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Ayan, teka muna, di ba may nadagdag na committee? Quinta committee na ngayon eh. Quinta-com. Quinta-com. Oo. Ano yung nadagdag? Ang Quinta-com lakay, apat na committee naman ito headed by Congressman Joey Salceda ng House Ways and Means Committee. Anong iniimbestigahan itong Pogo? Naman, hindi lakay, ang mga presyo ng produkto ng mga agri-products. agricultural products. Lalo na ang bigas. Baka pwedeng dagdagan ng Sixtacom. Ayan, isa pa. Quinta. Ano naman? Sixtacom. Ayan. Imbestigahan naman yung mga taga-PhilHealth. Naku, oo nga. Diba? Ang laki ring problema sa PhilHealth. Pero siguro, hiwalay na investigasyon yan o komite lakay kasi talagang malalim din yung issue sa PhilHealth. Gustong-gusto ni Congresswoman Janet Garin. Di ba? Favorite niya yan. Ayan. Oo nga lakay. Pero meron na rin mga rekomendasyon ang Kamara tungkol sa PhilHealth funds. At malamang pwede sigurong bumuuri ng komite lakay para imbestigahan din ang management ng pondo ng PhilHealth. Maraming salamat, Madam Milky. Ngayong umaga lakay, Sister L, ako si Milky Riguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Merry Christmas, oh Papa Papa. Uy, good morning sa mga taga-NBI. Nanonood sila sa atin, Sister L. Sino lakay? Ayan, sina ko yung Chester Gans. Ay, hello po. Sina Director Jimmy Santiago. At David Director Jojo Yap. Oy, very good morning. DDJM ka ba ulit? Ha? Ay, good morning nga pala kay Right Worshipful Baba Moran. Maraming salamat po, Right Worshipful Sir. Ayan, Right Worshipful Raul Canon. Thank you po. Ayan. Birthday daw pala lakay ni Sir Chester Gans ngayon. Birthday ba niya? Oo. Ay sabi dito ng Ninong Henry, birthday daw niya ngayon. Kapitbahay niya yata to eh. Tama. Ayan. Kaya pala masaya si Sophia. Ayan. Panalo ang kanyang team. UP Maroon pala itong si Sophia. Yes, lakayo. Siya ay UP Maroon. Ayan. Kaya magpapakain daw siya mamaya. Mukhang magsiselebrate. Papakain daw siya ng puto bongbong. Ay, lakay, congratulate din natin ang Mapua dahil sila ay nag-champion din sa NCAA 100. Congratulations. Sino tinalo ng Mapua? Sino ba yung tinalo ng Mapua? Ang tinalo ng Mapua lakay. Ang tagal pala nila lakay after 33 years. Wow. Bago sila naging champion ulit lakay. Oo, pero hindi ako masyadong lakay sa NCAA UAAP kasi pinapanood ko Pinapanood mo lang kasi pag San Beda at saka ha? Ito lakay. San Beda ang kanila yata. Tinalo ang San Beda ba? Oo. Kanilang tinalo. Anyway, sa mga taga Mapua, congratulations. At binabati natin ang mga taga Porac, Pampanga na nanonood sa atin ngayon. Ay, hello. Sana daw si Ninong Sherwin ay makarating din daw dun sa kanila. Apakalayo naman. Oo, ayan. Mag-ride sila ng sisig. Ayan. Wow, ang sarap ng sisig dyan, lakay. Kamaro. Ay, sarap ng kamaro, ha? Binaba at saka ano yung may bagoong? Yung hindi. Ano yun? Baka buro. Hindi. Kulay dilaw. Ano tabang yun yung... Ano? Lakay, hindi kasi ako kumakain nun Kare-kare. Ayun, kare-kare. Ayan, sarap ng kare-kare nila dyan. Sabi ni Aling Marie Chris Canlas, ay Camille Navarro, good morning. Terence Delfin, Bernadette Salazar, Jasmine Mangilinan, Yancy Salalia, at Lolet Ibe at Kim Ibe mula kay Melba ng Santa Cruz. Melba Santa Cruz.
and Boys at si Kambal GB. Ba? Kay Ma'am hello, shout out kay Ma'am Ellen Pulido. Sabi ni Ma'am Ellen Lakay, ang tinalo pala ng Mapua, thank you Mama, Binild Lakay, ang tinalo Saint nila. Binild. Oo, Saint Naku. Binild. Kaya pala grabe ang baha dyan sa top. Ayun nga. Talo na ang Lasal, talo pa ang St. Binild, ha? Uy, grabe ka mga chow Lakay, wag kang ganyan. Ayoko mga chow kasi laging talo yung school ko sa UAAP. Ganun ba? Adamson ako Lakay. Pasok lang lagi sa Final Four pero hindi pa nagcha-champion. Yung team ko wala na eh, ha? Sino ba team mo Lakay? Nahuli na yata eh. Pirates eh. Napirata sa ano eh. Oo. Ayan. Nasa gitna ng Lyceum. laot na Ayan, kaya no. At saka UE Warriors. Sandali lamang Edniel Parosa, standby Raymond at Paas. Nako, eto na. Contribution ng mga members sa PhilHealth. Hindi tataas kahit ito ay zero subsidy budget ayon kay Senator JB. Ha? Pero Senator JB, ha, ayan, ang ganda nung inyong batas po, ha? Yung healthcare, universal healthcare law, ha? Kaya lang dahil sa PhilHealth ha? Napapariwara, Mr. Senator, sir. Sandali lamang sa mga reports at batiin ko lang itong mga taga-Manawag, Sister L. Nagsimba ka na ba sa Manawag? Ayan. Once Lakay. Ayan, para sa mga taga-Brethren sa Manawag, Masonic Class number 847 sa Pangasinan. Congratulations sa mga newly elected officers. Worshipful Master-elect Rex Alvin Bilagot, Senior Warden Patrick Guba, Junior Warden Benji Limos. At yung mga brethren natin sa Ordeneta Masonic Class number 302, congratulations. Worshipful Master-elect Roger Peralta Defort, Senior Warden Frederick Tomines, Junior Warden Frederick Paragas. Aba, ano to ni Misa Paragas? At samantalahin na rin natin. Congrats sa mga officers ng Biak na Batulats number 7. Worshipful Master-elect Goldwyn Quartz. Aba, parang imported to, ha? Quartz, ha? Parang di baterya ito, ha? Relo. Parang imported ka ba ko yung Goldwyn? Ayan, Goldwyn Quartz. Senior Warden-elect Joseph Alday at Junior Warden-elect Jerica Balat. At siyempre, pwede yung mga brethren natin sa Sultan Harun Al-Rashid Lukman Masonic Class number 406. Worshipful Master Clark Villa, Senior Warden Ibrahim Kalaw, Junior Warden Richard Baloloy at Auditor, Kuyang Fahad Al-Rashid Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standby Edniel, standby Raymond at Paz. Oras, Sister L. It's 9:40. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Makati Med Discovery Primea ng Makati Medical Center. Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Christmas morning and find my stockings filled with you. Oras, Sister L. It's 9:48. Ha? 12 minutes na lang at tapos na ang programa ng mga komersyal. Good morning sa mga taga-UP, Dr. Ruel Aguila, ha? Ayan, alam mo Lakay, sabi niya, pakisabi sa mga taga-Lasal, ang moron na kinakanta yung mga UP morons, masarap ang moron. Ayan. Iba yun? Ang moron daw, Sister L, suman na may tsokolate sa loob mula sa Leyte. Okay. Aba, Kuyang Mayor Ador Andrada ng Tolosa, meron pala kayong ganitong moron. Ba't di ko natitikman yan, Oo ha? nga. Aba, masarap pala ang moron. Ayan, oo. Iba pala yun. Iba pala Pagkain yun. pala yun sa ibang lugar. Ayan. Leyte Lakay, ano? Kakanin ba yan Leyte, Lakay? Kakanin. oo, Kakanin yan eh.
Ikaw talaga, Dr. Ferdy, ha? Mali daw ang tanong ko kanina kung kaya talaga. Ay. Report. Chill lang. Ito kasi si Tunying, sinimulan ng Lunes na Lunes. Ayan. Good morning, Tolits. Ayan, yung mga kasama natin sa mga motel, ha? Ayan, baka magkita-kita bukas. Ayan, kita-kits, ha? Ayan. May Christmas party kayo, Lakay? Yes, kaya, Boy Castoy, ha? Ayan, tawagan mo na sina Boy Kape, ayan, at saka si Boy Toothpick, ha? At saka si Boy Lakjo, ayan. Nako, mukhang makikita ko na naman itong mga to, grupo-grupo to, Lakay, ang babata eh. Nakaganti rin. Teka muna at pinapabati ng mga taga Island Luz Minerva, Kuyang Amir, ha? Amir Pelaez Momo, ayan, pa-congratulate din ang mga newly elected officers ng Island Luz Minerva Lats number 5. Worshipful Master-elect Michael Nueros, Senior Warden-elect RV Garcia, at Junior Warden JM Jayoma. Congrats mga brethren and good luck. At Lakay, batiin lang pala natin, nag-message si Sir Den Macaranas ng happy 20th birthday sa kanya. Sino? Daw panganay na si Diana Lorraine Macaranas. Ayan, happy birthday. Ayan, may pahabol na pagbati sa bagong pasang abogado, ha? Ayan, congratulations sa Kuyang Police Colonel Engelbert Humperdinck Sipagan Soriano, ba? Humperdinck na, Sipagan pa. Ayan. Congrats sa Kuyang Attorney Colonel Engelbert Sipagan Soriano, Executive Director ng DICTM from Santo Tomas, Isabela. Ayan. Pagbati mo na Kuyang Barney Hosana. Report mula sa Senado, Sister L. Ang Armed Forces of the Senado pala muna tayo. Member contribution sa PhilHealth hindi tataas kahit daw zero subsidy budget para sa 2025. Alamin natin ang buong detalye. Teka muna, Raymond, ha? Sabi rito ng isang bubit natin, anong sabi ng ating bubit na si Sani, ha? Abay, pa-research daw kay Senator J.B. Raymond. May mga maraming mga taga PhilHealth, may mga relatives sa Senado at Congress ang mga yan. Ganun ba? Sino sa kanila? Bata-bata pala. Patay tayo dyan. Oo nga, Good morning, Kuyang Rodan Deliso. Okay, report. Punta natin ang update mula sa Senado, mula kay RH28 Raymond at Paz. Lahi Raymond. Elaine at Mayor, wala daw dapat pangambahan ang mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na tataas yung kanilang monthly contribution kahit na zero subsidy budget ang PhilHealth para sa susunod na taon. Ito ang binigyang katiyakan ni Senador J.B. Ejercito na siyang sponsor ng Universal Healthcare Law o UHC Law. Dahil sa katunayan, bago pa nga ang member contribution sa PhilHealth. Sa kanyang isinusulong na amendment sa UHC Law ay dapat ibaba mula sa kasalukuyang 5% ay gawing na 3.25% ang monthly contribution ng mga miyembro ng PhilHealth. Bagamat inamin nito na kung magkaroon ng negosasyon ay maaring magkasundo sa 4%. Dahil sa kabila nito na mapababa pa nga ang member contribution ay maitaas pa nga ang serbisyo o kaya ay coverage ng PhilHealth sa iba't ibang mga uri ng karamdaman dahil naintindihan naman ito ang naisin ng kanyang mga kapwa-senador kung bakit binigyan ng zero subsidy ang PhilHealth dahil hindi ito marunong gumamit ng kanilang pondo at meron pa silang 600 billion pesos na reserve fund. Nauna nang nanawagan si Senador JB na mas makabubuti kung palitan yung liderato ng PhilHealth dahil nga sa kapalpakan umano ng kanilang CEO na si Ginoong Emmanuel Ledesma Jr. Raymond. Mayor. Ayan, di ko inabutin ni Senator JB nung Sabado Ayan, hindi lang yung President CEO ang palitan. Total overhaul kasi yung marami nagsasabing ilang senador at Congress ang nagsasabi yung sindikato ay nasa ilalim. Yung executive committee dahil di ba nga si dating Pangulong Digong 6 times yata nagpalit ng President CEO, andyan pa rin ang anomalya sa PhilHealth dahil yung mga nasa ibaba, sinabi na ni Senator Aimee kanina, sila ang may gumagawa ng mga kalokohan dyan. Siguro yan ang dapat i-revamp.
Ayun na nga yung binabanggit sa yung bang ang binabanggit kasi dito, di ba, may isang labor group nang nagmumungkahi na dapat ay top to bottom revamp. Yes, top to bottom. Dahil mukhang ang naririnig na natin dito parang para kayong customs Oo nga pala. Sandali lamang ha. Ayan, maganda umaga para sa mga taga-customs. Samantalin ko lang, Raymond. Maganda yung ginawa ni Commissioner Viana Rubio. Yung palang 20 containers ng mackerel na nasabat dyan. Ayan, from China, Sister Ella. Oo, yung ipinamigay lakay. Pinamigay, ha? Yes, ayan, sa mga kulungan at iba't ibang agencies ng gobyerno. Nung Sabado lakay, si Pangulong Bongbong Marcos mismo nagpunta dyan sa may Tondo, Manila para ito lakay, ipamigay yung mga mackerel, frozen mackerel. Ayan yan lakay. Marami palang ganyan, pwede pala yan, ha? Ayan, at saka yung mga Lamborghini, at saka ano dyan, baka pwede pamigay na rin. Ferrari. Pangrapon na lang yan. Ay, panrapon na tama. At saka yung, ano ba yan, pumuratan, sorry po. Tsaka yung bigas na nabubulok na sa NFA, ano ba naman nangyayari sa gobyerno natin, Mr. President? Sabi ko naman sa iyo, Apo Attorney Adrian Bersamin, ha? Abay, dapat siguro parang yung kailangan may performance report ang bawat agency, Mr. President. Para nakita yung mga nagtatrabaho tsaka mga hindi, dapat hinahato ang mga tatamad-tamad dyan, palitan na. Mantakin mo yan, ang dami nabubulok na, malapit na mabulok na bigas. Tapos pag kami amoy, saka ipamimigay. Yun yung masakit doon lakay. Yung hindi mo na masikmura ka, papakain pa sa'yo. Kaka-high blood tuloy. Huwag ka ma-high blood. Makalma lang. Sige, chill ikaw lang. si Dayo makalma eh. Inhale, exhale. Ayan. Okay, so siguro, ito pa Raymond, pakisabi kay Senator JB, total 600 billion yung reserve fund pala ng PhilHealth. Baka pwede naman dagdagan yung mga natatanggap na benepisyo ng mga pasyente. Biro may sinasabi ni Senator Bongo kasi sa interview ni Tunying, 1 million ba yun? Magkano lang yung nakakaltas dun sa hospital bill? Samantalang yung inihulog niya, parang ano pa, ha? Malaki pa yung inulog dun sa nakaltas. Maraming ganyan, Mayor, yung kung hindi yun daw benepisyo ay hindi katumbas ng hulog. Kaya kahit milyon yung naihulog na, pag kinaltasan ka sa PhilHealth billing mo, mga 28,000 lang ang bawas, siyempre, mangungutang yung kung sino man ang pangangailangan, kung sabi nga nila, kung inihulog yun sa isang insurance company, tiyak solve yung kanilang hospital billing. Dahil doon sa Universal Healthcare Law, kung marinig mo, Mayor, talagang zero balance billing. Masarap pakinggan. Pero paglabas daw ng pasyente, dapat wala siyang babayaran. Pero ang nangyayari ngayon ay hindi pa rin natutupad yung ganyang pangako sa ating mga kababayan. Okay, sige. Dapat talaga matingnan mabuti ang mga ito, ha? Biro, pera ng bayan, pera ng pagkatapos pahirapan ba? Tapos ibabalik sa National Treasury. Mga loko-loko itong mga nasa PhilHealth. Tapos meron pala silang reserbang pondo na bilyon pa. Kaya tuloy na zero subsidy tuloy sila. Ayan, anyway, sige, sana'y maayos yan, ma-resolve yan. Kaya muli, Mr. President, ayan, buwagin nyo yung palitan na overhaul yung PhilHealth. Marami ng pakinabang dyan. Mayor, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond Advance. Daming bayan. Samantala, report naman mula kay Edniel Parosa, ang Armed Forces of the Philippines kumpiyansa sa modernization na program sa kabila naman ng budget cut ng Kongreso. Ang detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, nagtitiwala ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa pangako ng mga ahensya ng gobyerno kaugnay ng pagsuporta ng mga ito sa AFP Modernization Program. Ito'y sa kabila ng 15 bilyong pisong tapyas sa panukalang pondo nito para sa modernization ng taong 2025. Hindi lang kasi DepEd at PhilHealth ang nadali ng ratipikadong pondo dahil
Mula sa hiling na 50 billion pesos, 30 billion na lamang ang inaprubahan ng Bicameral Conference Committee. Ang tanongin ng reaksyon sa Campo Aguinaldo, sinabi ni AFP Chief of Staff o Vice Chief of Staff, Lieutenant General Arthur Cordura, na ilang programa lang naman ang nadamay sa budget cut. Bagamat hindi na naisa-isa, nagpahayag ng kumpiyansa si Cordura, nagugulong ang modernisasyon sa tulong ng ugnayan sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Reduction was only for the program, but the one in charge for modernization is constantly coordinating with concerned agencies to enable us to support other projects. We were assured by the other government agencies that we can pursue this modernization program. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang sumumpang committed ito na gawing world class ang AFP. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parrosa. At congratulations nga pala sa mga taga-Philippine Air Force. Dumating na yung Black Hawk down. Ayan. Dumating na. Yung mga Black Hawk na helicopter. Ayan, oo. Ay, good morning, Kuyang Peter Ungson. Ayan, naku, pasensya na po, ha? Ayan, masyado matalas daw yung DNA. Masyado daw ba matalas na kayo? Bagong hasa ho. Paano ka man di ma-high blood, Kuyang Alex Flores, ha? Pag ganito ang makakita, ay yung mga Black Hawk, ang ganda. Ito na yun, ito na yun. Aba, nakabalot pa, ha? Ayan. Never pa ako nakasakay sa ganyan. Ganun ba? Nasakyan ko si Korsky. Ayan, oo. Oh, anong tsura ng Black Hawk? Yung nakatang ng Vietnam War na movie. Ayan, yung open ang gilid. Yung yung para mga pang-rescue. Ayan, yung bukas, yung ayoko nun lakay. Nakakatakot yung ganun. Tapos naka-seatbelt ka, pero yung seatbelt mo, dito lang sa hita. Ayan. Tapos nandun ka pa sa gilid na kaupo. Huwag na lang sumakay. Good morning, Noble Francis Blanco Bukal. At Kuyang Jun Samaniego. Ayan, Kuyang Lito Villarosa, Noble Hill de la Cruz at Judge Boyet Mapili. Kuyang Boy Mabaga, ha? At sabi ni Mr. Michael is my guy. Hi Ninong, good morning. Matatag na ba ang piso, bossing Michael is my guy? Gano palitan ating business correspondent, nag-open ang trading 58 pesos and 60 centavos. Ayan. Masaya ang may mga pamilyang OFW lakay. Good morning, Dr. Ferdy Pagdilaw, ha? At mga kuya, sa mga jeepney drivers, full tank nyo na dahil bukas may oil price increase na naman. Ulit? Grabe naman yun. Ala na bang katapusan nito? hindi nag-i-stable lakay, Grabe yung Pero shout out kay Sir Bong Arroyola. Diyos marhay na aga, Sir Bong ng PCSO. Hello po sa inyo dyan. Sabi niya lakay, mayapa abak po. Ano yun lakay? Ilocano ba yun? Alelen? Sabi ni Sir Bong Arroyola, mayapa abak po. Ano daw yun? Mayabak. Parang may Kenny yan. Ano to? Kapampangan. Naligaw daw pala siya sa nagpintas na balasang na Ilocano. Dati. Ay, Sir Bong, ikaw kung ano-anong sinasabi mo. Baka mapamak pa ako sa'yo eh. At hi lakay, may nanonood sa atin, nag-send. Si Mary Jane Arellano. Ayan, nandyan yata ito sa Nueva Ecija. Good morning sa inyo. Magandang umaga. Ayan. At yan ang kabuuan nating palatuntunang damdaming bayan. Chill-chill lamang po. Ayan, makimahawa sa amin. Makay mo lang. Mahawa kay lakay. At muli, para sa mga employers, ayan, 13-month pay tsaka bonus, ha? Huwag kakalimutan mga bossing. Linda. Ateng, ha? Mga misis, ha? Ating maid of honor. Ayan, si Renday. Entitled din po sila ng 13-month pay. Ayan. Huwag kakalimutan.
Paalam ba tayo? Papaalam na tayo lahat. Susunod na Operation Tulong Wonder Woman. Miss May Binoo nga pala, Miss May, ha? Ayan, yung nga pala mga brand na namin sa Freemasonry, ha? Ayan, maraming magdodonate ng may magdodonate ng wheelchair. Maraming matutulungan na naman. Ito po si Sister Ella Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Kala ko nagpaalam ka na. Hindi pa, ikaw nga di ka pa nagpaalam eh. Ako po si Deo Macalma. Bye! Bye-bye! Ingat! 9 days na lang! Para managsisimbang gabi, ayan, sige tuloy nyo lang yan, ha? Oy, simba ha? Yes. Simba, hindi chismis. At saka hindi date. Ayan, paalala. Ayan, kain lang. Kain lang nga, puto bongbong. Ayan. Bye-bye. Bye-bye! Oras, Sister L. It's 10:05. This time check